Ngayon naman ay talakayin natin ang inverse function. Ang definition nito, the inverse function of f is the function that assigns to an element b belonging to set B the unique element of a in set A such that f of a is equal to b. So, the inverse function of f is denoted by f to the negative 1. Hence, ang f to the negative 1 of b is equal to a when f of a is equal to b. Ibig sabihin, para maintindihan mo, para makuha mo lang ang inverse function, pinagpapalit mo lang yung input at output mo. Yung input mo nagiging output, at yung output mo naman na nagiging input. So, parang ito. Okay? Yan yung original na given function. Tapos, pag kinuha mo yung inverse niya, ito na siya. Nagpapalit lang yung output, nagiging input, at yung input mo nagiging output mo. Okay? So, let's have an example. Let f be the function from a, b, c to 1 to 3 such that f of a is equal to 2 and b is equal to 3 and f of c is equal to 1. Is f invertible? And if it is, what is its inverse? So, invertible siya kasi pwede mong paglipatin ng posisyon. Okay? Pag hindi invertible, ibig sabihin, baka parehas yung input at saka output data mo. So, hindi mo makukuha yung mismong, tawag dito, inverse niya. Kasi parang lumalabas yung pinaka-given data o pinaka-given function, parehas lang siya dun sa pinaka-inverse data niya. Kunyari, sabihin natin, 1 ito. Okay, tapos 1 din ito. So, pag kinuha mo yung inverse niya, bumabalik ka lang dun sa original na given data. Okay, so, hindi mo makukuha yung inverse function nun. Okay, kaya niya tinatanong kung invertible ba siya, kung nai-invert ba yung data. So, dahil dito sa given data na to, pwede mong i-invert siya. Kaya, pwede siyang makuha yung pinaka-inverse function niya. Okay? So, ganito lang siya. Okay, ang gagawin mo, lahat ng mga data ng function na yan, okay, lahat ng output niya magiging input, tapos lahat naman ng input niya magiging output. Kaya ganun kinalabasan nito. Okay, inverse function of 1 ay equal sa c, inverse function of 2 is equal to a, and inverse function of 3 is equal to b. Pinagpalit mo lang yung position, okay, ng bawat data na yun. Kaya nakuha mo yung pinaka-inverse function niya. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang function operation. So, may 4 na arithmetic operation na ginagamit tayo, which is addition, subtraction, multiplication, and division. So, ito yun. Okay? Yan. So, una, addition. Kunyari, f plus b, yan yung mga function na given sa'yo times nung pinaka-input na x na yun. Kalalabasan nun ay f of x plus g of x. Kapag subtraction, magiging f of x minus g of x. Kapag multiplication, f of x times ng g of x. Kapag division naman, yung pinaka-function of x mo, i-divide mo dun sa function of g of x mo. Okay? So, hindi pwedeng maging 0 ang g of x mo kasi ang lalabas na sagot sa iyo doon, infinity. Kasi any number divided by 0, infinite ang makukuha mong data. Okay? So, let's have an example para maintindihan nyo paano ginagamit itong mga arithmetic operation na to sa function. So, let's have example number 1. Let f and g be the function from relations to relations such that f of x is equal to x squared and g of x is equal to x minus x squared. So, what are the functions? F of x plus g of x and f of x times g of x. So, pinapahanap sa atin yung addition ng dalawang function na ito at saka multiplication nitong dalawang function na ito. So, gagawin natin, susundan natin itong operation, i-add natin yung data nito sa data na to. So, ang kalalabasan nun, ito yun, x squared plus ng x minus x squared. Okay? So, distribute mo yung positive na yan kasi naka-parenthesis yun. Positive times positive, that will give you positive. Okay? Tas positive times ng negative na to. Okay? Positive times negative, that will give you negative, kaya naging negative yun. Kaya ang kinalabasan ng pinaka-equation mo, x squared plus x minus x squared. So, yung x squared mo minus ng x squared is 0. So, that will give you a value na sagot ay x, kaya x na siya. Okay? So, yung iba sa inyong naguguluhan pa dito, you have to go back dun sa algebra mo kasi doon tinuturo to sa polynomials na topic. Okay? So, sumunod, multiplication naman, i-multiply mo tong data na to sa data dito. Okay? So, yun yun.
Okay, kaya ganito yung kinalabasan niya. X squared times nung pinaka-data na x minus x squared. So, i-distribute mo yan. X squared times x, that will give you x cubed. Tapos, x squared times ng negative x squared, that will give you minus nung x to the fourth. Kaya ang kinalabasan na sagot, x cubed minus x to the fourth. Okay? Also, kailangan mong tandaan, okay? Kasi madadali lang naman yung mga example na given dyan dito para lang maintindihan mo paano ginagamit yung mga operations na yan. So, yung mga given data sa function yan, pwede magbago, okay? Maging, siya, masyadong complex, okay? Maging, kunyari, mas mahaba. Sabihin natin, 2x squared plus 2x, okay? Plus 5, ganun yung mga data. So, kailangan, reviewin mo yung mga polynomials na topic sa algebra para maalpasan mo yung pagsagot ng mga arithmetic operation dito sa functions na ito. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang composition of function o composite function. Sabi niya, let G be a function from the set A to the set B, and let F be a function from the set B to the set C. So the composition of the function f and g denoted for all A is an element of set A by F composite of G is defined by ito. Okay. So ang base dyan, F composite of G of A, okay, is equal sa F of G of A. So ibig sabihin parang ganito lang siya. If you are given, okay, F of A, kunyari, at saka G of A, okay, para maging composite yan, okay, etong value ng G of A mo, sinasubstitute mo lang dun sa function of A mo. Ang tawag mo dun sa ginawa mo na yun ay composite function, okay. So kapag kunyari ganito naman siya, baliktad naman siya, G composite naman ng F, okay, ibig sabihin yung F mo naman ang sinasubstitute mo dun sa function of G mo. Okay? So, para maintindihan mo paano ginagamit itong composite function, let's have an example. Sabi niya sa example number 1, let F and G be the function from the set of integers to the set of integers defined by f of x is equal to 2x plus 3 and g of x is equal to 3x plus 2. What is the composition of f and g, and what is the composition of g and f? So, ang pinapahanap sa iyo ay ito. Yan, yung composite function na yan. F composite of g of x at saka g composite of f of x. So, ibig sabihin dun sa unang data na pinapakuha sa iyo, yung function ng g mo ang isa-substitute mo dun sa f. So, ibig sabihin itong data na ito, okay, isa-substitute mo dito sa x na to, na data na yan ng f of x mo. Okay? So, kaya ganun yung kinalabasan dito. F ng 3x plus 2. Kasi yung 3x plus 2, yan yung value ng g of x mo na pinasok mo sa loob ng function of f mo. So, balik tayo dito. So, i-clear muna natin. So, ito, yan yung given data, di ba? Para sa function of x. So, ito yun. Okay, yan. Tapos, di ba sabi natin, ang isa-substitute mo dyan sa x na yan ay yung value ng g of x mo, which is 3x plus 2. Kaya ito yun. 2 times nung x, which is 3x plus 2, na data na yun, plus 3. So, distribute mo. 2 times ng 3x, that will give you 6x. 2 times 2 is 4. So, kaya lalabas dyan 6x, okay, plus 4, tsaka plus 3. Oh. So, kaya yun yung 6x, tas 4 plus 3, that will give you 7. Kaya naging sagot 6x plus 7. Okay, another ay g of composite of f naman. Okay, ibig sabihin, yung data naman ng function of f, function of f of x mo naman ang isa-substitute mo dun sa loob ng function ng g of x mo. So, kaya naging ganito. Okay, yung function of x mo, sinubstitute mo dun sa g of x mo. Okay, so ito yun. Okay, g, tapos yung data ng f of x mo ang nasa loob ng function ng g of x mo. So, baliktad naman. Itong 3x plus 2, ito yan. Okay. Tapos yung x na yun, na isa-substitute mo dyan sa x na yan, itong equation naman ng function na ito, which is 2x plus 3. So, kaya ito yun. Okay. Kaya 3 times ng 2x plus 3 plus 2. So, distribute mo. 3 times 2x, that will give you 6x. Okay. Tapos, 3 times ng 3, that will give you 9. So, kaya naging plus 9.
Tapos may natira ka pang 2 dito, di ba? So, kaya naging plus 2 yun. Kaya, kinalabasan na sagot 6x tapos 9 plus 2, that will give you 11. Kaya ang sagot 6x plus 11. Okay? So, ito, humihirap ito kapag kunwari yung mga data na binigay sa yung mga polynomials dito sa function of x mo tsaka g of x mo ay mas mahaba. Kunyari, sabihin natin 2x squared plus 3x, okay, plus 6, kunyari. Tapos, dun sa isa naman, ang binigay sa iyo, x plus 2. Oh, quantity squared. Oh, ganyan siya. So, mas lalong hahaba yung buong computation kasi yung mga data sa loob ng mga function na yan ay mga polynomials. Kaya kailangan yung balikan talaga yung buong algebra mo para masagutan mo yung mga problem dito. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang floor function at saka ceiling function. So, ang floor function, sabi niya, the floor function assigned to the real number x, the largest integer that is less than or equal to x. So, the value of the floor function at x is denoted by, ito, okay, yung symbol na yan. Okay, kapag merong ganyan data na symbol, ibig sabihin floor function ang pinapahanap. Ibig sabihin, para maintindihan mo kung ano yung floor function, kapag may nakuha kang sagot, okay, ira-round down mo siya, ano yung number na pinakamalapit kapag binaba mo yung data na yun, yun yung pinaka-floor function. Ang ceiling function naman, okay, ganito naman siya. Sabi niya, the ceiling function assigned to the real number x, the smallest integer that is greater than or equal to x, the value of the ceiling function at x is denoted by, itong symbol na to. Sa taas naman yung merong parang guhit. Okay? Ito naman, round up naman ang ibig sabihin. Kapag may given data ka, i-round up mo siya sa pinaka malapit na number sa kanya. Okay? Yun naman ang ceiling function. So, kunyari, let us say, dun sa may data kanina na mga sinolve nyo, okay, na sabihin natin, x squared plus x ang data. Okay. Tapos, pinasubstitute ko sa'yo, pina-evaluate ko yan sa'yo. Sabi ko, ang x mo ay equal sa 1.5. Oh, yan. Tapos, sinubstitute mo yung data, kunyari na yan dito, at ang kilalabasan, sabihin natin, ay 7.25. Okay? Tapos, pinahanap sa'yo, okay, yung pinaka floor function yan. Ibig sabihin, ira-round down mo yan, ira-round up mo siya pababa. Ano yung pinakamalapit na number pag binaba mo yung number na yan? And that is 7. O, yun. Ganun yung ibig sabihin ng floor function. Kapag naman, ang nakita mong symbol ay ganito, naka-ceiling function naman siya, 7.25 kunyari yung data. Okay? Ibig sabihin, ira-round up mo siya sa pinaka malapit na number na mataas sa kanya, and that is 8. Okay? So, ganun yung pagkuha ng floor at saka ceiling function kapag positive integer yung mga given sa'yo o mga positive real number ang given sa'yo. Okay? So, dito, okay, nag-iiba yan kapag negative number kasi baliktad sila, di ba? Habang lumalaki ang number mo sa negative, lumiliit siya. Okay? Hindi katulad sa positive mga number, habang lumalaki yung number mo, lumalaki din yung pinaka-value niya. Okay? So, kunyari, sabihin natin, ang data, kapag kunyari, sabihin natin, negative 2.4. Okay? Yan, yung data na to kanina. I-round down mo yan. So, ano yung pinaka malapit na data sa kanya kapag ni-round up mo yan pababa? O, di ba? Sabi natin, habang lumalaki ang number sa negative, okay, lumiliit ang value. Kaya ang pinakamalapit kapag negative 2.4 ay negative 3. Okay? Kapag, kunyari, negative 3.8, ibig sabihin, pataas ang bilang mo dapat kapag nag-round down ka. Kasi habang lumalaki ang number, lumiliit yung pinaka-value nun kapag negative integer o kaya mga negative real number. Kaya ang pinakamalapit dun ay negative 4. Okay? So, kapag kunwari naman, ceiling function naman, kapag negative, okay, ito yun, kung negative 2.4, so, ibig sabihin, kapag nag-round up ka, pabababae mo yun, ang kalalabasan no, negative 2.4, ang pinaka-value nun ay negative 2. Tapos, kapag negative 4.8 naman, kapag ni-round up mo yan, okay, ang pinakamataas na number na malapit sa negative 4.8 mo ay negative 4.
Okay? Kasi, sabi natin, kapag negative, habang lumalaki ang number, lumiliit siya. Kapag naman positive, ibig sabihin, habang lumalaki yung number, lumalaki yung value niya. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayo natutunan. See you again sa susunod na lecture ng Discrete Mathematics. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!